record. Ayan. So, kung sino yung lumabas na pangalan, siya yung magre-recite, okay? So, madali lang yung mga, ano natin, mga tanong ko dyan. Ayan. So, Farrell, Cristel, Nicole. Say present if you do, kung andyan kayo. Ayan. Mark. Tapos ka na kumain? Okay, ayan. So, shuffle muna natin para walang madaya. So, tingnan natin kung sinong mauuna. Roleta ng kapalaran. Pagulungin na yan. Ayan. Okay, we have the winner. Wala ko ako. Matumutik na. Check. Mic check. Okay. Farrell. Hot seat. Maplos man na. Okay, Farrell. Ito ay tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto. Ano? Ha? Hi. Consumer. That is your consumer. Okay. So, andyan na si Carl. Andyan na si Carl. Yes, sir. Good morning. Okay, good morning. Andyan na si Carl. Secret. Okay, pagulungin natin ulit ang roleta. Dagdag natin si Carl. Ayan, dumami na. Okay, pagulungin ng... Wait lang, shuffle muna natin. Pagulungin ng roleta. Ayun, kaswerte oh. Bagong pasok, bagong salta oh. Okay, Carl. Sir, ikot pa kay Nicole. Carl. Okay, Carl. Yes, sir. Nasaan na? Nasaan ka? Open cam. Okay. Ayan. So, isa siyang katangian ng matalinong mamimili na hindi nagpapabago sa pagkukonsumo. Wait lang. Isa siyang isa siyang katangian ng matalinong mamimili na ang pag-endorso ng produkto ng mga artista ay hindi nakapagbabago sa pagkonsumo niya. Hindi siya ang tawag doon? Ano? Hindi siya nagpapaniwala sa mga komersyal. Okay, anong tawag doon? Hindi nagpapadala sa mga udyok ng komersyal. Anunsyo. Okay. Anunsyo, yun. Hindi nagpapadala sa anunsyo. Ito. Anunsyo. Okay. So let's shuffle ulit. Ruleta. Pagulungin ng ruleta. Okay, we have ayun, kaswerte. Mark. Ay. Naroon. Try tayo dyan. Sanitarium tayo. Si teacher na. Uy, pogi ni Clark. Okay, ayan. Mark. Ito naman ay katangian ng isang mamimili na hindi ito yung mga taong laging alerto at laging handa na mapagmasid sa mga maling gawain, lalo na sa pagsusukli at paggamit ng timbangan. Katangian ng isang mamimili. Ano siya? Hindi nagpapadaya. Hindi nagpapadaya. Pagulungin ang roleta. Andito ako nun. Yung Anjita, meron na. Yes, hindi ako. Okay, Carl ulit. Ako lang naman. Hindi. Paikutin natin ulit. Wag, madaya. Wala naman. We have... Wala, swerte ako. Okay, Nicole. Madaya. Swerte. So ano yung ginagawa ng isang matalinong bumibili? So makakatulong yung gagawin niya upang makatipid sa oras at makaiwas sa pagbili ng kalakal na di naman niya kailangan. Anong dapat niyang gawin? Bago siya bumili. Yung? Maggawa ng listahan. Gumawa ng listahan. Okay, that is gumawa ng listahan. Okay, so
Ayan. So, ilan na lang ang hindi pa nakakapag o hindi pa nabubunot ni Roleta. So, tagalin natin si Nicole. Tapos na rin si Mark. Tapos na rin si Cristel. Ay, Carl. Cristel, di ba tapos? Nadyan. Okay, ayan. Tapos na rin si Farrell. Ayan. So, 4 na lang sila. Pagulungin ng Roleta. Okay. Rian. Sir, ano yun? Sila yung or katangian nito ng matalinong mamimili na tinitignan ng sangkap, presyo, timbang, expiration date, ganyan. Panure? Mapa, Nuri. Oh, very good Siyempre. Okay, last three. Remove na natin si Rian. Pagulungin ng Roleta. Tagal naman ng akin. Wow. Wala nang ano. Okay, Maika. Wala. Maika. Ayan. Ayan. Ito, hindi kinababahala ng isang mamimili or isang matalinong consumer ito. Dahil alam niya na mas lalong makakapagpalala ang sitwasyon kapag bumili siya ng marami nito. Ulitin ko yung tanong. Isa itong katangian ng isang matalinong mamimili na nagtatago ng mga produkto, nahihintay niyang pagtaas ng presyo at hindi niya rin kinakabahala hindi niya kinakabahala ito kasi nga for example example na lang. For example, pandemic na ganyan. So bumili ng mga pagkain, ng mga dilata, ng mga face shield, ng mga face mask. Anong tawag mo doon? Hindi. Hindi? Nope. Hindi? Nagpapanik. Hindi nagpapanik. Ano ko padala? Buying. Nagpapanik? Buying. Okay. Ayan, dalawa na lang sila. Tanggalin natin si Micah. Ubus na. Ano naman yun dito Anong page na ulit, sir? Okay, last. Swerte ni Ken, no? Okay, Cristel. Cristel, may mga panahon na walang sapat na pera ang isang mamimili upang bili ng produkto na dati niyang binibili. So, ang ginawa niya, bumili siya ng panibago na produkto, pero halos katulad ng binibili niya noon. Musunod sa budget. Ha? Musunod sa budget. Sumusunod sa budget, mali? Sir, ako. Sila yung marunong humanap ng panghalili na makakatugon din sa pangailangan, tinutugunan ng produktong dating binibili. Anong tawag mo doon? Cristel? Yung. Anong tawag mo doon? Saan? Ulit. Pardon. Isa itong katangian ng isang mamimili na humahanap ng panghalili o pamalit na nakakatugon din sa pangailangan, tinutugunan ng produktong dati niyang binibili. Pantayan ng pamumuhay? Mali. Okay, Ken, what's your answer? Wow. Ken? Sanitarium yung sagot. Marunong siyang humanap. Katangian ng isang mamimili na marunong humanap ng pamalit o panghalili na makatutugon din sa pangailangan, tinutugunan ng produktong dating binibili. Hindi, ayan din lang yun. Ano? Sir, ako. Ang sagot doon? Sir, ano ulit? Katangian ng isang mamimili na marunong humanap ng pamalit. Panghalili. O panghalili na makakatugon din sa pangailangan na dati. Pangailangan huli ng produkto. Dating anong sagot doon? May alis, sumisingi. Anong sagot doon? That is your?
Sir ako. Ano? Sir. Oh, Mark, anong sagot? May alternatibo o pamalit. May Alternatibo. Ano ba naman yan? alternatibo o pamalit. Okay. Ayan. So, this is for Cristel. Madali na lang to, ha? Okay. Palitan natin. Okay. Wala na atang tanong. Ito. Ano yung dapat mong iwasan na bilhin, na gamit? Kasi nga, baka mas mapalala or mas mapalaki ang gastusin mo sa pagkukumpunin nito. Ano yung mga dapat mong iwasan na bilhin, na gamit na ganito? Kasi nga baka mas lalong mapalaki ang gastusin mo. Ano tawag mo doon? Yung mga second hand. Second hand. Okay, very good. How about Ken? So this is the last question. Wala na akong may tanong. Halos nasagot na lahat. Wait lang. Ubus na. Ito. Ano ang dapat mong gawin sa mga gamit o kalakal bago bilhin? Sa ganitong paraan, makakaiwas ka na bumili ng mga sira at depektibong produkto. Suriin. Okay, suriin. Sino sumagot doon? Ako, sir. Si Mark. Ako yun. Okay, continue natin dito sa may mga karapatan ng mga mamimili. Okay, ayan. So, karapatan tayo ng mga mamimili. Paikutin ng ruleta. Hindi na. Okay, ayan. So, next time, mag-ready na kasi ganun ang gagawin ko na graded recitation natin. So, trinay ko lang kanina. Okay, so, 9. Dito tayo sa may mga karapatan ng mga mamimili. Sir, sigurado andito na naman po sa worksheet. Siyempre. Walang worksheet ngayon. Hindi, next week. Siyempre, oo. Sabi ko na eh. Pero yung isa muna. Alin? Wala akong worksheet na binigay sa inyo ngayon eh. Meron? Wala. Week 5, wala 500 pa. words. Uy, hindi yun 500 words. Wait lang, hotdog. Nagloloko tong computer. Ayun. Shout out mga Lodi. Malapit na. Kunting-kunti na lang, Pabutin nyo na. Wait lang, bakit ganito? Naka-readers, Saglit. Uy, huwag na kayo magsulat. Gugulahan na nga ako dito, Mag-edit ng document. Ayun. Kumana na din sa wakas. Anong page na tayo dito? Palaki natin. Makita. Sektor ng OFW, economics, tapos na tayo dyan. Saklaw na economics, tapos na rin. Layunin, tapos na rin. Bang bilis natin Kadali lang kasi na. Ito, pag-konsumo na tayo. Konsumo. Konsepto ng pagkonsumo. Baba pa. Patas ng pagkonsumo. Tapos na rin tayo dyan. Mga mamili. Ito, dito na tayo. So, doon tayo sa may. Ayan. So, mga karapatan ng mga mamimili. So, starting with number 1. Wala na naka-open ka mo. Nagpatayin na sila ng camera. Okay. Ayan, mga Lodi, Kitang-kita nyo naman sila, Mga Lodi, Okay, ayan. So, mga karapatan ng mga mamimili. Mga krakens dyan, May 8 pangunahing karapatan. Okay. So, may 8 pangunahing karapatan ng bawat consumer. So, number 1, every one of us is a consumer kasi lahat tayo may pangangailangan and may ginagamit, di ba? So, lahat tayo gumagamit ng consumer tayo ng kuryente, ng ilaw, ganyan. Okay, ng internet. Ayan. So, number 1, karapatan na magkaroon ng mga pangunahing pangangailangan. So, basic needs.
So ang karapatang ito ay nagagarantiya na sapat na pagkain, damit, di ba? So before, nung nagka-pandemic, ano nangyari? Nagkaroon ng SAP or mga tulong mula sa mga pribadong ang tawag ito? Grupo, mga ganyan, na nagbibigay ng mga pagkain, damit. So as you can see naman sa mga Pilipino, matulungin talaga, di ba? So nagkaroon tayo ng donations, mga ganyan. Kasi nga, lahat ng tao ay may karapatan na magkaroon ng sapat na pagkain, damit, silungan or bahay, pangangalagang medikal, edukasyon at sanitasyon. Okay? So kaya nga, 'di ba, halos yung mga batang lansangan, sabihin natin sa Manila, halos parang kinukuha nila, and sa pamahalaan natin nagkakaroon tayo ng mga, alam niyo, PhilHealth, yan, mga yan. And then may mga food tayo, food allowance, mga ganyan. And so nagkahalos lahat tayo nagkakaroon ng ganito kasi nga this is a pangunahing karapatan. Okay? So ito yung mga pangunahin nating pangangailangan. So kung nagsabi ka sa kapitan nyo na kailangan nyo ng ganito kasi nasalanta kayo, pwedeng niya kayong bigyan. So that is your first karapatan. So ipaglalaban at igagalang ang karapatang ito, maaari tayong umasa sa pagkakaroon ng sapat na supply ng mga pangunahing pangangailangan sa presyong tama at kayang bilhin bilhin sa hinaharap. Ayan. So ano ba dapat ang gawin upang masiguro na natatamasan natin ang particular na karapatan na ito? So ilan sa mga ito ay, number 1, bigyan prioridad ang mga pangunahing pangangailangan. Ang tignan ay ang kalidad, hindi ang dami. Okay? So, nasubukan nyo na yun yung bigas na marami ngayong binigay pero hindi naman masarap, hindi naman makain. Hello, nawala sila. Hello? Hello, wala. Hello, sir. Ayan. Ayan. Hi, sir. Oh. So, bigyan ng prioridad mga pangailangan. Naka-close cam na kasi kayo eh. Wala na rin nagsasalita. Ayan. B, tignan ang mga kalidad, hindi ang dami. C, dapat yan, sorry. Ayan. Pahalagaan ng kalidad, hindi ang tatak. Okay. Then, huwag mag-panic buying. So, ito yung nasa ano na natin kanina. So, huwag kang magpa-panic buying kasi nga, pwedeng maiba yung sitwasyon. So, and then, sa panahon ng kalamidad o krisis, maging mapagmasido pang masiguro na ang pangunahing pangangailangan ay nasa pamilihan. Okay. Kaya nga meron tayong Department of Trade and Industries, di ba? Para masiguro nila yung presyo ay tama lang. Okay. Kasi nga, karapatan natin na magkaroon tayo ng sapat na pagkain at mga pangunahing pangangailangan. And then number 2, karapatan din natin na maging ligtas. Kaya tayo may mga army, may mga police, ano pa ba yung mga iba dyan? Ayan. So ito ay tumutukoy sa karapatan na maprotektahan laban sa pagbebenta ng mga produktong peligroso sa buhay at kalusugan. Kaya yung mga police, inano nila yung mga drugs, di ba? We have the DILG. Tama ba? Ano ba yung mga yon? Okay, so kung ipaglalaban at igagalang ang karapatang ito, makaasa tayo na ang mga manufacturer ay laging magsasagawa ng malawak na pag-aaral upang masiguro ang kaligtasan at kalidad ng mga produktong kanilang ibinebenta sa merkado sa hinaharap. Ayan, so kaya tayo may DTI, I think. DTI ang alam ko doon. Department of Trade Industries. We also have the, ano pa ba yung mga yon? I forgot na. Ayan. So yun yung mga, so di ba may mga bago nila ibenta? DFA also pala. Department of Food Authority. Hindi. Ano ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. Department of Food.
Department of Food Industry. DFI ba yun? And then yung mga ano, di ba? Before nila, di mga made in China ng mga gamit, di ba? Chine-check muna nila kung approved ba ito ng yon. Nung nag-check. Yan. Sabi mga teacher. Uy, sana all, Clark. Sabi mo na kay teacher. Sabi niya na. May ginagawa. Oo, may ginagawa din ako. Ayan. Ano yung bigote niyo, sir? Peke? O, peke yan. O, Peke. balik tayo. Ayan. So, kasama na rin dito ang paglalagay ng mga etiketa na naglalaman ng mga tamang impormasyon na dapat malaman ng mga customer hinggil sa produkto, gamit at paraan ng paggamit nito, di ba? Kapag bumili kayo ng isang gamit, meron siyang manual. Pero hindi niyo na binabasa. Kahit yung mga simpleng laruan lang ng mga bata, may mga manual yun, di ba? May mga kailangan basahin para sa mga hazard, ganyan. Ayan. At kung kailangan, pati na rin ang mga babala. Ayan yan. Ayan yung mga yan. So, chine-check nila kung delikado ba sa bata, pwede bang mamatay yung bata dahil dyan, mga ganyan. So, sila yung mga nag-check. I forgot the department of that. So, ano ang dapat gawin upang masiguro na matatamasa natin ang particular na karapatan na ito? Ito ay ilan sa mga dapat gawin. Letter A, kung ikaw ay sensitibo sa isa o higit na sangkap, mas makabubuti kung babasahin mo ang etiketa kasama ang produkto pati na rin ang kalatas hinggil dito or yung mga information niya. Okay? Letter B, kung ikaw ay nasa isang tindahan at may duda sa hinggil or may duda ka hinggil sa isang produkto, mas makabubuting magtanong sa isang nakakaalam sa tindahan kung para saan ito at paano ito gamitin. So hindi ka naman siguro bibili ng muriatic acid tapos iinumin mo, di ba? Pwede mong itanong naman kung para saan 'yon, di ba? So siguraduhin malayo sa abot ng mga bata ang mga produktong hindi nila dapat mahawakan. Tingnan ang mga babala sa etiketa na nakakabit sa mga produkto gaya ng not suited for children below 4 years old kung poison, di ba? Or for example, yung ano man tawag doon, yung lighter, mga ganyan. So may mga nakalagay doon, not suited or it may not be reached by the children, kung ganon. And then doon naman sa mga ointments, meron kayong mababasa for external use only. Ayan. Oy, sobra. Ayan. Then number 3, karapatan sa tamang impormasyon. Okay. So ito ay tumutukoy sa karapatang maprotektahan laban sa mga mapanlinlang at nakaliligaw na pag-aanunsyo at pag-ietiketa at karapatang mabigyan ng impormasyon at datos na kailangan para sa matalinong pagdedesisyon. So, alam niyo ba yung viral ngayon kay Doc Adam and kay Doc Farah? Sino naka-follow nun? Yes po, ma'am. Yung nag-aaway? Yes po. Yes, yung nag-aaway. Parang nag-aaway sila. Yung isa is Australiano ata. And then yung isa naman is doctor sa Tarlac. Si Buto. Si Buto, di ba? Si Doc Adam and ano. So, si Doc Farah kasi, di ba, minsan nagbibigay siya ng maling impormasyon na kinokorek naman ni Dr. Adam, di ba? Lalo na yung mga information sa pagbabate. Ayan, sa pagmamasturbate daw. So, halos ganun naman nilalaman nun. So, may mga information kasi na nilalabas na hindi naman tama. Or wala naman siyang approved by the BFA. Bureau of Food in the basta ganun. Siyensya. Okay, so hindi naman ako aral pa major kaya I forgot the names. Ayan. So, meron kasi yung mga information na naniniwala tayo kasi nga sinabi niya, inanunsyo niya. Tama? Pero hindi na natin hinanap hindi na natin sinaliksik kung tama ba or makatutulong ba talaga. For example, yung sinabi niya na yung cabbage daw. For example, may masakit sa katawan mo, i-dumpi mo lang na ganon and then balutin mo siya. Sabi ni Dr. Farah, gagaling na daw yung sakit na yon, di ba? So, ikaw naman na naniniwala
gagawin mo naman. Or yung sabi niya pa na, kalabasa, pampalaki daw ng sa mga lalaki, ayan, pampahaba daw. So kalabasa, kumain ka daw ng kumain ng kalabasa para humaba yung okay. So, hindi naman totoo yun. Kasi nga, kung ano yung size nung male reproductive system na yon or yung organ mo, yun na yun. Hindi na siya pwedeng lumaki. So, meron mga ganun na ang tawag dito? Information tayong naririnig. Pero hindi naman siya tama. Okay? So, kung ipaglalaban at igagalang karapatang ito, makakaasa tayo sa pagkakaroon ng kumpletong impormasyon tungkol sa produkto tulad ng gamit nito mga sangkap, babala kung meron man, at limitasyon at expiration. Okay. So meron yung mga ganito, expired na nga, pinalitan na yung label ng expiration. So hindi na tama yung impormasyon nun. Ayan. Ikaw naman, bibilin mo naman kasi alam mo, pwede pa. Wala na. Ayan. So, always remember yung yan, mga karapatan natin. Then number 4, we have the karapatang pumili. So ito ay tumutukoy sa karapatang pumili ng produkto sa kompetitibong presyo na may garantiya ng kalidad. Okay, so kung ipaglalaban at igagalang ang karapatang ito, makakaasa tayo sa hinaharap ng mas malawak na mapagpipilian ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan na may pagkakaiba ng tatak, kulay, sukat o hugis na may pagkakaiba sa presyo, kalidad at gamit. Okay. So for example, yung sabon natin. Meron tayong surf, meron tayong bonus ba yun? Meron tayong ano pa yung mga yun, ng mga sabon. Safeguard. May sabong panlaban naman tayo. Surf, pwede mong sabon safeguard tuloy. Tide. We also have Bonux. Ewan ko. Atak ganun ata. Borax. Ayan. So, hindi naman sinabi na ganito lang yung bilhin mo. Hindi ka pwedeng bumili yan. Ito lang. 'Di ba? So, kung ganun sana, di surf na lang lahat ginagamit natin. Wala tayong karapatang pumili, di surf na lang. O di surf. Ganun lang. Wala kang ibang pagpipilian kung hindi igagalang ang karapatan na ito. Okay? Ayan. So, magkakaiba sila ng presyo, magkakaiba ng kalidad, magkakaiba ng gamit, kasi nga, ayan. So, ito yung karapatan mo na pumili. Okay? So, next. So far, nakakasunod ba? So, self-explanatory naman yung iba dito, di ba? May tanong ba? So far? Hi? Still there? Wala naman. Ayan. So number 5, karapatan sa wait lang. Nabubulol ako. Karapatan sa representasyon. So ito yung tumutukoy naman sa karapatang maihayag ang interes ng mga consumer sa paggawa ng pagsasakatuparan or pagsasagawa at pagsasakatuparan ng mga pulisya ng pamahalaan. Ayan. So ipaglalaban ng karapatan or igagalang karapatan na ito, makakaasa tayo sa hinaharap na may mga mambabatas na gagawa ng mga batas na manggagarantiya na makukuha ng consumer ang pinaka-mainam na halaga ng kanyang pinaghirapang piso. Ayan. Kasi nga, pwede kang magreklamo, di ba? So, lahat naman ng produkto or serbisyo may mga feedback. Di ba? Ayan. So, ito yung karapatan mo. Karapatan mo na sabihin yung mga gusto mong sabihin sa kanila base sa iyong obserbasyon sa produktong yon. Kasi nga, sayang din naman yung ibabayad mo kung hindi ka magagaritikasyon. Ayun. Or hindi ka mag-gratify. English na lang. Ang hirap sa Tagalog.
So ano mga dapat nating gawin upang masiguro na matatamasa natin ang particular na karapatan na ito? Number 1, magbasa ng mga dyaryo at mga nakalagay sa bulletin boards sa mga opisina ng pamahalaan, lalo na sa iyong lokasyon hinggil sa pampublikong pandinig, may mga balita-balita. Dumalo sa mga pagpupulong at pagdinig sa inyong lugar kasi nga merong kakaroon ng mga ng mga bagong batas, ganyan. So for example, ano ba? Yung bagong batas, I forgot that bagong batas na. I think hindi pa siya batas. Parang isinusulong pa lang siya. Ayan. I forgot. So sabihin ko na lang kung maalala ko. Alamin kung paano ang mga batas at regulasyon hinggil sa pagkonsumo ay isinasakatuparan sa iyong lokalidad. Ayan. So meron naman tayong mga batas sa pagkonsumo. Di ba? Na-discuss na natin siya before. Ayan. So we have number 6. Karapatang madinig at mabigyan ng bayad pinsala. So tumutukoy sa karapatan na mabigyan ng katumbas ng halagang ibinayad kung may misrepresentasyon. So mga produktong ginaya o may mababang kalidad o di kasiyasiyang serbisyo. So di ba mayroon tayong mga class A? Ayan. So may mga class A tayo na mga produkto. So kung ipaglalaban ay ikagalang karapatan na ito, makakaasa tayo na ang lahat ng mga manufacturer at may-ari ng tindahan ay papalitan ang mga depektibong produkto ayon sa polisiya. Kasi nga, di ba meron yung mga sira, ganyan. Mga may defect. For example, bumili ka ng cellphone, hindi gumagana ang camera pagkatapos ng 3 days. Dapat, sundin nila or palitan nila ang no return, no exchange. Kasi nga, kailangan nilang palitan. Kasi nga, kung sira naman, yung nabenta nila sa'yo, they need to change it, di ba? Ayan. So, dapat walang ganito kayong makikita. No return, no exchange. Or yung sinasabi nila na basag mo, bayad mo, mga ganyan. Sa mga mall may mga ganyan. Basag mo, bayad mo. Lalo na sa nagbebenta ng mga salamin or mga eyeglasses. Ayan. We have number 7. Karapatang magkaroon ng edukasyon bilang consumer. So ito'y tumutukoy sa karapatang magkaroon ng kaalaman at kakayahan para maging isang matalinong mamimili. So may mga seminar regarding sa bilang isang consumer naman. So kung patuloy na paglalaban at igagalang karapatan na ito, makakaasa tayo sa hinaharap na ang 3 sektor ng ating lipunan. So we have the negosyante, pamahalaan at mga consumer ay paigtingin ang kampanya upang higit na mapakalat ang mga kaalaman na kailangan upang maging isang matalinong consumer. And magkakaroon ng maraming serye ng mga seminar, ayan, komperensya or conference at mga pampublikong pandinig para sa karapatan ng mga consumer. So magkakaroon din ng mas malakas na or mas malawak na implementasyon ng consumer education sa elementarya at sekundarya at kolehiyo. So, ito, bilang isang consumer, pinag-aaralan naman natin yung mga uri ng pagkonsumo, mga batas ng pagkonsumo, and mga katangian at karapatan. So, high school pa lang kayo. And commonly, madidiscuss nyo pa yan ng mas malalim sa high school, sa college. Lalo na yung mga mag-i-entrepreneur dyan. Mga mag-service, mga teacher, may doktor, ganyan. So, kailangan nyo yan. Ayan. Then, last one, we have the karapatan sa isang maayos at malinis na kapaligiran. So, ito, sorry. And so, hanggang dito yung exam nyo, kasama ito. Ayan. Then number 8, karapatan sa isang maayos at malinis na kapaligiran. So ito'y tumutukoy sa karapatan na mamuhay at magtrabaho sa isang lugar na hindi peligroso at pagbibigay
tulod na mamuhay ng isang tao sa maayos at may maayos at may dignidad. So kung patuloy na paglalaban na igagalang ang karapatang ito, ayan, makakasa tayo na magiging masigasig at matigas ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga batas, polisiya at programa na tutugon sa programa natin hinggil sa kadusatadustang kalagayan ng ating kapaligiran, lalo na sa mga kagubatan at iba pa. And so lalo't higit na iigting din ang pagsubaybay sa mga dagat, coral reef, kagubatan at pagtatapon ng basura ng mga pabrika upang malaman kung may pagsuway sa mga batas hinggil sa pagpoprotekta ng ating kapaligiran. Ayan. So dapat lang na malinis ang ating paligid. So di ba yung mga maduduming estero, mga ganyan, mga nasa squatter, pinapaalis nila. Kasi nga, yung mga tao doon dapat, karapatan kasi nila na nasa malinis sila. Kaya nire-relocate sila sa mas maayos. Di ba kaya nagpapagawa ng mga housing projects ang pamahalaan. And then nagkakaroon din ng mga batas na, for example, bawal sa lugar na yan, bawal sa lugar na to. Okay. Ayan, so meron tayong mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa mga mamimili. O yan. So, I think, pag-aralan nyo na lang itong mga ito. Ayan, so there are, ayan. So, I think ituloy na